Ipakilala mo ating guest ngayon sa ating Bakit Ikaw the job interview. Yes, Lakay, ang ating job interview ngayong umaga. Of course, siya ay nag-a-apply sa masang Pilipino. Ang ating makakausap ngayong umaga ay isang konsyala mula sa Quezon City at na public servant siya o naglingkod siya bilang konsihal simula pa noong 2016. Naging konsihal din siya ng Valenzuela City sa 2nd District, Lakay mula 2004 hanggang 2013. Naging konsyal ng Valenzuela, naging konsyal pa ng Quezon City. Yes, oo. Bakit ganun? Alamin natin, Dalawa ang Lakay. residence niya. Siya ay nagtapos ng Business Management sa Siena College, Quezon City, Lakay. At siya, Lakay, ay daughter-in-law ni dating Senator at Quezon City 3rd District Congresswoman Ana Dominic, o mas kilala natin, Lakay, Nikki Cositeng. Ayan, Yes. kaya pala nawig na sa kay Senator Nikki. Hi, Senator Nikki, good morning. Biglang naging ay, ganun ba yun, Lakay? Pag matagal magkasama? Ganun daw yun eh. Nagkakahawig. Ayan, habang nagkakasama, tumatagal, nagkakaparitan ng mukha. Ma-beauty, Lakay, Nagkakahawaan. ma-beauty. Ayan. Ang Anyway. ating kasama, Lakay, ang first nominee ng gusto ko to, Lakay, Kababaihan Party List. Yes. Kababaihan, women power. Yes, Ayan. ang ating makakasama, Lakay, si Konsehala Kate Galang Cositeng. Ay. Ma'am, good morning po at welcome dito sa ating programa sa DZRH sa Bakit Ikaw. Good morning, Miss Elaine. Good morning po. Di ba, Lakay, ang ganda? Good. Okay, Ayan okay na po yan. Ayan, Okay na po yan. Relax lang po kayo. Ayan. Ayan, Konsyal Kate Cositeng, paano ka naging konsyal ng Quezon City tapos naging konsyal din ng Valenzuela? Paano nangyari yan? Bali, magto-22 years old po ako nung naging konsehal ako ng Valenzuela. Dalaga ka pa Bata, siguro. dalaga. Dalaga pa. Opo. Mm. Pero bata pa lang po ako, bali, student council na ako, ganyan. So, alam ko na rin po talaga na yun po yung gusto kong gawin. Aha. So, pagkatapos po niyan, ako po ay nag-asawa, nagkaroon ng 3 anak. Ang napangasawa ko po ay only son ni former Senator Nikki Cositeng. So, yun. Tapos po, ang mga Cositeng po ay taga Quezon City. Ayan. Kaya doon na po ako tumakbo at naging konsehal. Ayan. Inayawan mo yung mga gatsalyan doon sa Valenzuela. Di po, ang pumalit po sa akin yung kapatid ko po. Kapatid nyo kapatid. naman. So, family of public servants. Yes, Ayan. Lakay. Ako po yung nag-start, sir. Ganun ba? Sir Deo. Aba. Anyway, Konsyala Kate, ayan, mula sa pagiging konsyala, bakit ngayon ay gusto mong sumali, ha? Mapasama sa Kongreso sa pamagitan ng kababaihan na party lista. Ano ba ang aasahan? Ano ba ang nire-representa? Ano ba ang advocacy ng kababaihan party lista, konsyahal? Bali po nung 2016, nung nanalo po akong konsehal sa Quezon City, mag-isa lang po akong babae. So ako po yung napalapit talaga sa mga babae. Wala rin po silang choice. Kasi lahat lalaki Kasi lahat diba? lalaki. So no 2016 po yan. Pag-transfer ko na ng Quezon City, hindi ko naisip, ano ba yan? Ako lang yung nag-iisang babae. So, Only rose among the oo. thorns. Tapos, yun po, naging malapit po ako sa mga kababaihan. As in, malapit po talaga. Pati sa mga solo parents. Doon po yan nag-start eh. Okay. So, doon ka na-expose at sila ang tinutulungan mo ngayon. So, ano ang plataforma ng kababaihan ng party list sa Konsyala More Kate economic- Cositeng? More on economic empowerment po kami. Sir Deo, makalma. Ano Dayo talaga? lang. Lakay lang. Lakay Dayo. lang. Kasi bata, inaano ko Sasabihin na kanina. ni Konsyala na kasi bata pa lang ako, Okay lang. pinapakinggan na kita. Okay lang. Hindi kasi pangarap ko po talaga tanggap to. ko na yan. Talagang ilang oras lang po yung tulog ko. Alam niyo yun, nagmadali ako galing sa Baguio. Oo nga daw, ha? Talagang hindi ako pwedeng malate dito kasi yung driver ko, nung bata pa lang ako, elementary, high school, college, kayo lang po talaga yung pinakikinggan niya. Sabi ko, grabe si Deo Makalma, makakaharap ko ngayon. Talagang excited talaga ako, Miss Elaine, totoo, promise. Konsyala, ma'am, ano pangalan ng driver mo? Si Kuya Oscar. Kuya Oscar, ayan. Patay na po siya. Ganun ba? naku, Sinundo na ni Kuya Lord. Oscar, sumalangit na, ma'am. Sayang nga. Sayang Baka naman. nakinig sa... Pero baka may dalang radyo doon. Ayan, baka nakinig sa langit. Ayan,
At galing ka ng Bagyo nga pala. Ayan, good morning, Mr. Mayor BBM, Benji Ayun, Banyes Mayor Magalong. Magalong. Good Mhm. morning po dyan sa Baguio. Ayan, okay. Pero ito Lakay, ang isa sa mga plataforma pala, konsehala ma'am, ng Kababaihan Party List, itong tinatawag na Night Care Center para sa mga kababaihan. Ano po ito at yung matatag na kabuhayan na isusulong nyo rin po? Bali, simple lang po yung night care center, Miss Elaine. Yung night care center, multi-story building yan. Mhm. Yung second floor, ilalaan po natin doon sa mga kababaihan na trabaho niya ay panggabi. For example, Paano yan? call center agent, Mm. mga nurse, Mm-mm. mga bartenders na mga babae. Mm. Kesa iwan nila yung mga anak nila Mm-mm. sa mga kapitbahay nila o sa mga Mm. hindi nila masyadong close na mga kamarites. Kamag-anak. Oo, di ba? Hindi naman po tayo nag-iisip ng masama sa ating kapitbahay, pero baka doon pa po mag-umpisa yung problema. Mm. So doon po nila pwedeng iwan yung mga anak nila. Ayun. Ang gusto ko lang po makapagtrabaho ng maayos yung mga babae. Oo. More on economic empowerment po kasi talaga yung aking pagsasagawa ng ekonomiya Mm. sa mga kababaihan. Kababaihan. Gusto ko silang maging financial independent. Ayan. Siguro para sa mga solo parents ito. Pero kung may asawa naman siguro, may pamilya, pwede rin maiwanan sa bahay na hindi na kailangan ng night care center na... Yes, sir. Kung may asawa naman, hindi naman po kailangan. Pero ito po ay more on sa mga solo parents at yung mga asawang nasa abroad. Ayun, oo oo, nga tama, pala. oo. Ayan. Kasi marami tayong mga OFW Lakay. Oo, yung tatay nagtatrabaho sa ibang bansa, yung nanay naiiwan dito. Ayan, totoo yan. At nationwide ito, konsehala kung Kung sakali. sakali itong Mag-start muna po night tayo care sa NCR. May nahanap na po ako na building. Aha. Tapos yung iba naman papagawa. Kaya lang wala po kasing, ang alam ko po maaaring mali ako. Ang alam ko po ang mga party list walang infrastructure yan. Walang pondo yan sa ganyan eh. Hindi po kami katulad ng regular na congressman na may pondo sa infrastructure, mga ganito, ganyan-ganyan. Hindi po ganun eh. ganun ba? Akala ko same-same na ang pork barrel Hindi ng po. mga Hindi po party ganon. list representative Ang saka import- mga hindi regular po. members. Hindi po ganun. Ang importante po sa party list, makagawa ka ng mga batas, Aha. mga programa para sa sektor na nire-represent mo. Ayan. At nakita ko sa plataforma mo, Konsehala Kate Coseteng, ayan. Abay, isinusulong niyo pala ang diborsyo. Ayan. Bakit? Hindi naman, sabi ko po sa inyo, di ba kanina, malapit ako sa mga babae. Hindi po yan ibibigay sa mga tao o pamilya na hindi nila kailangan. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang diborsyo po ay naipasa sa Kongreso. At hindi pinirmahan ng mga senador. O hindi, kumbaga naiban lang doon. Aha. Nung pinag-aralan ko po, kasi bawat bansa po sa buong mundo, iba-iba yung mga grounds for divorce eh. Di ba? Yes, opo. For example, sa Europe at saka Amerika, ano yan eh, may irreconcilable differences yan. Ibig sabihin, hindi lang kayo magkasundo o bukas pwede na tayong mag-divorce. Maghiwalay. Parang yung mga Hollywood stars, di ba? Yes, Oo. overnight lang. Ang diborsyo, sa drive-in pa yan kasi ba? Ayun po nagkataon. Sa China, may 30-day cooling off period. May 30 days sila na baka mag-ayos pa to. Counsel muna tayo. Pagdating sa mga Saudi Arabia, halimbawa po, Miss Elaine, Sir Deo. May divorce din ba sa Saudi? Sa Saudi Arabia po, yung mga lalaki pwedeng written or verbal. Pero kung ang babae po ang file, kailangan niya mag-file sa korte at kailangan niya ng solid na grounds para mag-grant sa kanya yung divorce. Pero kung lalaki po ang magdidiborsyo sa babae, sulat lang o verbal pwede na po. Ganun ba yun? So iba-iba po bawat mga bansa. So dito sa mga napag-aralan mong divorce law sa iba't ibang bansa, so ano ang nais mong i-adapt para dito sa Pilipinas kung kayo ay Iba pala po. rin na konsehala? Kakaiba po kasi independent naman tayo eh. Okay. Isang bansa tayo na pwede natin gawin kung anong gusto natin eh. Hindi po ba? Ngayon, yung irreconcilable differences po o hindi pagkakaunawaan, nakasama po sa inaprubahan ng mga kongreso. Binasa ko yung grounds nila for Okay. divorce. Ang principal author po nito ay yung Yumao na Congressman Edsel Lagman. Oo nga pala Yes, si Congressman napakagaling na Edsel. congressman yan. Nung Oo, dumalaw ako tama. sa Congress, talagang napahanga ako sa kanya. Anyway po, gusto ko pong tanggalin yung hindi pagkakaunawaan or irreconcilable differences. Kasi po parang hindi na natin, parang mawawala na ng sanctity
ang marriage po kapag sinama pa po natin yan. Oh, Yan ba- po yung naaprubahan sa Kongreso eh. Mhm. Ayoko po na ganun ang maging klase ng kinabukasan ng mga bata. Mhm. Mhm. Diba? Yun po ba ang klase ng kinabukasan na gusto natin ibigay sa ating mga anak? Ayaw natin yan eh. Mhm. Diba? So, as much as tatanggalin possible- po natin yan. Ayan, so as much as possible, ayaw mo ring maghiwalay ang isang pamilya. Yes. Hindi, Oo. hindi po nila Ang last kailangan option eh. lamang Wala ito, naman ha? pong fairy tale na na kasal. Kasal. Lahat po ng kasal may may problema. May mga pinagdadaanan. Ayan, oh. Diba? Sabi nga, there's no such perfect marriage. Wala po talaga. Wala naman talaga. Oo. Tapos minsan pa po nahuhuli natin yung asawa natin. Mm-mm. Halimbawa, may kapitbahay natin naging kumabit sa kapitbahay natin, sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay. Ano tawag doon? O Yes, ano yun man po yan? yung tawag nila. Sumakabilang Sumakabilang bahay. bahay. Oo. Kapag puyaan, ang asawa natin humingi ng paumanhin sa atin. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Pinagbibigyan natin yan eh. Okay. Kasi gusto natin lumaki yung mga anak natin ng buwang pamilya. Yes. So kanino natin ibibigay ang divorce? Mhm. Number 1, kapag ang pinili ng asawa natin ay siya na. Mm-mm. So makabilang bahay siya, di ba? Sumakabilang bahay. Ayaw niya na sa atin bumalik eh. Oo. Siya na talaga yung gusto. Mm-mm. Hindi ibigay na natin yung divorce. Kung siya na talaga ang gusto. oo. Hindi na babalik sa atin, sir eh. Di ba? Nangapit bahay na pala, di palayasin na. No? Lumayas lang ang kusa, di wag nang Pinalayas. pabalikin. Pero pag humingi ng tawad sa atin at tayo ang pinili, as much as possible, gusto ng mga babae buo ang pamilya. Diba? So, uulitin ko po ulit. Mhm. Bakit kailangan ng divorce doon? Bakit? Kasi po, kailangan ko yung sweldo niya. Oh, Pambuhay sa mga anak ko. yung, So, once na mag-file ako ng divorce, alimony. Ayan. yes, Mhm. nakasaad po yan sa ginawa ko sa draft ko Mhm. ng divorce bill. Aha. Ang importante po sa akin, makakuha ng parte ng sweldo yung mga babae Mhm. para may pambuhay siya sa mga anak niya. Siyempre naman. Wala naman oo. po kung sinasabi na wag siya magtrabaho. Oo. Pero yung panimula po kasi importante sa akin eh. Mhm. Minsan nga po dalawa na kayo may trabaho pero ang hirap pa rin. Kulang pa rin, ano? Diba? O kinakapos pa rin. Oo, Oo. totoo yan. So yun po yung importante sa akin. At saka siguro yung vowsy, yung violence violence against- Kasama po against yan. women. Oo. Ayan. May humingi po sa akin ng tulong na isang babae. Mm-mm. Ngayon na lang po to dahil siguro nababasa niya sa page ko. Mm. Through my staff. Mm. Buntis po siya, ayaw po siya pakainin ng asawa niya. Ala, Grabe. grabe naman yan. Oo. So, Sino isa yan? po yan sa mga- Pagulpin natin yan. Pinagulpi yung asawa. No? Tapos, Mister, meron din po humingi ng tulong sa staff ko pa rin, hindi pa rin direkta sa akin. Aha. Pero kasi napapanood niya ako eh. Okay. Ni-rape yung dalawang bata Naku, na anak. Diyos ko. Incest. Naku, Incest, patay ano? tayo dyan. oo. Dapat po ibigay po natin yung divorce. Ni-rape yung dalawang anak eh. Aha. Tsaka di lang divorce yun. Dalhin sa munti na yun, kulong na yun. Kulong na din yung hiwalayan at ikulong. Ayan, oo. Hindi po ba? Mhm. So, domestic violence, yan, at drug abuse. Mhm. At yung panghuli po ay abandonment. So, nasabi ko na po lahat ng Okay. mga grounds na gusto ko lang po ng kababaihan party list. Yung abandonment po kasi, napaka-importante. Halimbawa po, 1 buwan pa lang po yung asawa natin sa Dubai, sa Saudi Arabia. Ay, oo. Tapos hindi ka na nagpadala ng pera, hindi ka na nakatanggap ng pera. Ano ibubuhay mo? Baon ka na sa 5-6 noon, sir. Ano ibubuhay mo sa mga anak mo? Aha. Actually, merong may mga nakausap ko, may mga agencies na maganyan. Yung mga OFWs natin, bago pa umalis, may may agreement na portion ng kanyang sweldo ay ireremit talaga dun sa pamilya. Sana ganun yung dapat maging batas yun na lahat ng mga OFWs yung kalahati siguro ng sweldo or depende kung anong percentage para may siguradong support ang pamilya. O sana nga po, sir. I mean, sana lahat ng kumpanya ay ganyan. Yan, oo. Pero kung nag-decide po kasi yung asawa natin na sa Saudi Arabia nagkaroon siya ng girlfriend doon or nagkaroon na ng pamilya, at least pa nag-file ng divorce yung babae na nasa Oo. Pilipinas, makakuha po siya ng parte ng sweldo ng asawa po Ayan. niya. Yun po naman po yung importante sa solo parent eh. Totoo yan, yung support. Support. Pero, Lakay, may magtatanong kay Konsehala Kate. Nasa labas ang ating kasamahan na si RH15, Giselle Ricafort. Mayroon siyang katanungan po sa iyo, Konsehala. Ma'am Giselle, sino ang kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay Konsehala Kate Cositeng? Giselle? Magandang umaga Lakay. po. Lakay, Sister El, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Gilpuyat sa Pasay City. Kasama natin si Ate Pasuot na Josephine lang. Guyos. Itong At narito yung kanyang katanungan para sa kababaihan party list. Ayan na. Ayan. Sorry po, hindi ko po kayo napakinggan. Hello? Good morning po. Good morning. Good morning po.
Good morning. Good morning. Pangalan mo, ate? Josephine Cuyos po. Josephine. Okay, Ayan, ate hindi natin Josephine. makita sa... nasa Zoom pala sila. Ayan, okay, Si ate Josephine. Anong tanong mo kay Konsehala Kate Galang Coseteng? Tatanong ko lang po kung Ate, humarap ka sa camera para makita ang beauty mo. Ayan. Ayan. Ayan, hi ate. Fresh na fresh. Mukhang nag-makeup pa yata kasi alam niya makita sa RHTV. Ha? Ayan. Okay, ate. Ayan, huwag ka na mahiya. Ayan. Hi, ate. Okay po. Mhm. Ito, kung tatanong po, kung sakaling po mananalo kayo, ano pong maitutulong niyo sa mga kabataan na lagi, maaga pong nabubuntis? Ay, Alo. yung early pregnancy. Mag-condom, ate. Sila kayo nagulat ako. Ay, sorry. Pinamuna ako na si Konsehala. Ayan. Pero, so, ang kanyang concern, yung mga early, kasi marami tayong case ng teenage pregnancy. Ayan, oo. Bakit, ate? Ayan, ba't yan ang tanong mo kay Konsehala? May Kasi May hugot si May ate. hugot si ate. Huwag mo na raw alamin lakay. Sige, ate. Okay na. Pasagutin na natin si Konsehala Kate. Kasi iyak na si ate. Ayan. May hugot si ate. Ayan. Okay. Hi, ate. Ayan. Ay, si Lola. Hello po. Nay. Alam ba ni nanay? Akala ko si Lola nagbuntis. Ikaw talaga lakay. Sige, sasagot na si Konsehala Kate kay ate Josephine. Pwede na akong tanggalin ito. Ayan, okay lang po. Ayan. Bali po, ganito po yan. Maganda po kasi para ma-prevent po natin yung early pregnancy. Sa eskwelahan po dapat tinuturo na po yan. Mhm. So, dapat high school, no? Ayan, So, high school. High school pala. Hindi, ang katumbas Hindi niyan hindi ngayon grade ay grade 7, 8, 9, 10. Tama ba ako? Yes po, yes 11, po. 12. Mm. Yung 11, ayoko yan eh. Senior high school, tatanggalin ko yan. Ah. Mabigyan lang ako ng K pagkakataon. to 12. Dagdag Hindi, dagdag lang, pahirap lang po yan sa Opo. pamilyang Pilipino. Totoo yan. So, wag na natin siya isama. Sa 4 na taon na yan, dapat tinuturo na po natin. Sa after sa high Yes. school na. Oo, Ayan. sa high oo. school na po. Grade 7 na. Ayan. 7 na 7 siya to 10. lakay. Oo. Yun po yung importante sa akin, education. Ngayon po, kung nandiyan na po ang baby, dapat po ay suporta po ng ating gobyerno pagdating po sa mga number 1, kasi nakatatlong anak na ako, sir eh. Ang pinaka-importante po dyan yung vitamins. Opo. Ano, American tiki-tiki ba? yan? Sir, yung Vitamins. vitamins dyan, mga folic acid, yan ang mga importante para sa mga yung mga Ayan. bata ay healthy sila lakay. Oo. Ngayon po, yan po dapat ay available sa ating mga health centers. Ayun. Ang alam ko po, yung iba available na po eh. Yung ibang mga cities, nagbibigay po. Pero po, yung RH bill po yata natin ay hindi na pupunduhan ng buo. Ayan. Pero isa sigurong concern ni Ate Josephine. Ate Josephine, humarap pa sa camera para makita ang beauty mo. Ayan. Siguro ang isang concern ni Ate Josephine ay yung financial support sa mga nagkakaroon po na mga bata nga nabubuntis. Yung iba kasi hindi pinapanagutan, iniiwan. Umaasa sa magulang, ganyan. Kung paano kung mahirap din ang magulang? Ma'am, sa ngayon po wala po akong financial support sa ating mga biktima po ng actually hindi naman siya biktima, baka choice niya po kasi, 'di ba? Baka choice niya na mabuntis ng maaga or nagkamali po. Nagkamali. Ayan, Nagkamali. Yes, Sabihin natin nagkamali. Nagkamali. Ayan. So sa ngayon po, wala po tayong financial support sa mga kabataan na nabuntis ng maaga. Pero ang suggestion ko po talaga dyan ay maaga pa lang po ay ituro na yan sa eskwelahan para po maiwasan po yan. Ayan. Pero wag po kayong mag-alala. Titingnan ko po kung ano po ang pwedeng gawin sa mga kabataan po na mga nabuntis ng maaga. Kung ano yung pwedeng itulong ng ating gobyerno pagdating po sa pinansyal. Susugan ko lang yung tanong ni Ate Josephine Konsehala Kate. Kasi usually mga ganyan unwanted pregnancy, di ba? So ang tanong ko ngayon pabor ba kayo sa abortion o hindi?
Pabor lang po ako sa abortion kapag delikado po ang buhay ng ina. Mhm. At saka pangalawa po, kung biktima po ng rape or incest Ayan, oo. sa murang edad. For example, 13 years old, 12 years old. Kasi po, ikamamatay po yun ng bata. Mhm. Hindi pa po niya kaya Hindi kaya magbuntis. mabuntis. Mhm. Mamamatay po. So kung dalawa po sila mamamatay, Mhm. yung isa at least ma-save natin yung isang Aha, buhay. Ayan, oo. Di ba? Mhm. Tama, Yung tama. mga biktima ng rape, pabor ka ba ng abortion doon? Mhm. Sa certain age po, opo. Mhm. Ayan. Para po malinaw lang po kasi po kapag bata ka pa, 13, yung sinasabi ko sa inyo Yes. kanina, Mhm. hindi mo po kaya magbuntis niyan. Mhm. Ayan. Okay, Ate Josephine. Ayan, Giselle. Ayan, okay po sa yung nasagot po ba ni Konsihala? Hindi. Ang iyong tanong, Ate Ate. Josephine. Yes po. Ayan. Salamat, Mukhang Ate. naano naman ni Ate Josephine. Nakangiti na si Ate Josephine. Nakangiti na si Ate Josephine, no? Ayan. Pag-iisipan ko, ate, kung ano yung pwedeng financial support natin sa mga kabataan na yan. Ayan. Tumaya sa loto. Ayan. Ito talaga sila. Pero thank you so much, Giselle, and kay Ate Josephine. Okay, Giselle. Mula po rito sa Hilpuyat sa Pasay City, kasama natin si Ate Josephine Guyos. Ito naman si Giselle de Caport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Miss Giselle sa ating man on the street, si Ate Josephine. At isa pang issue ngayon na ito malaking kayo mga nasa kababaihan kung Konsihala oo, Kate. lalakay. Maganda to. Yung diskriminasyon ba laban sa LGBTQIA? Yes, oo. Kasi merong lately decision ng Supreme Court ng United Kingdom. Abay, kailangan daw, wala daw transgender woman. Ayan. Yung mga parang nadi-discriminate. Nadi-discriminate. Sabi nila, kung babae, wala yung lalaki na nagiging Yung mga babae, transgender na ang ginagawang gender na ay female. Ang sabi ng Supreme Court ng United Kingdom, male pa rin siya kahit na transgender. Anong stand mo sa mga ganyan? Wala naman po akong problema dun kung magpipirma tayo ng kung anumang mga papeles. Di ba? Male, female, okay lang po yun. Checkan mo kung female ka, female. Checkan mo kung male ka. Pero ang mas importante po dun ay yung discrimination na tinatawag. Yan, Pare-pareho lang po tayo, tao. Pare-pareho po tayong ninagha ng Panginoon. Wag naman po natin i-discriminate. Kapatid po natin sila. Tao rin po sila. So ako po ay gagawa ng batas para po, hindi po ito SOGI bill, no? Purely anti-discrimination lang talaga siya. Na wag lang po natin i-discriminate ang mga LGBTQIA++. Yun lang po. Wag natin duduraan sa kalsada. Respetuhin natin sila bilang isang tao. Yun lang po yung importante sa akin. At pag kami nang babasos na ganyan, kasi merong batas sa Quezon City, yung bawal pituhan yung ano? Yung bawal bastos law kasi lakay. Bawal yung ganito, Konsihala. That is a freedom of expression. Ayan, yung mga ganun. Yung mga ganong Di, tsaka lakay kasi sa kalsada, Konsehal, ma'am, ano, kahit ako lakay nakakaranas ako niyan, yung mag-whistle and then ay, sexy, ganon yung mga ganun. Parang gusto kong saktan eh. Disiplinahin lang natin yung ating mga kasamahan. At siguro, Importante po yun. ayan na, ewan ko lang, ayan, alam ko sa Quezon City yata itong ordinansa sa Quezon City yata ito, Konsihala. Ayan na, ano ba ang penalty? Hindi niyo matandaan kung sinong nag-file Meron ng... na tayong batas lakay, yung bawal bastos law. Oo nga. Meron na tayong ganun eh. Yung catcalling. Ayan, yung mga catcalling ganun, ang bawal tawagin. yun eh. Oo. Pero alam ko, nagsimula ito sa Sa Quezon City, parang naging may ordinance yan eh. May mga LGU. If I'm not mistaken, mga 8 to 9 Aha. municipalities, kasama na yung mga cities doon na merong batas po ng anti-discrimination. Pero hindi po buong Pilipinas. Aha. So, kailangan po natin siya isabatas sa Kongreso. Ayan. Para alam din nung mga iba. Kasi akala nila okay lang eh. Opo. Hindi nila alam parang nababastos yung mga Kawawa kababaihan. Kawawa naman. Naku, Hindi etot po eh. pwedeng ganon. Mm-mm.
May tanong dito, konsihala, ayan, ano daw ang nangyari sa mother-in-law mo, si Senator Nikki Cosseteng? Ba't hindi na tumakbong senadora? Ayan. Nung last time na tinanong ko po siya, Mm-mm. sabi ko, ma'am, bakit hindi ka natatakbo? Sabi niya, naku, wag na. Baka mamaya pag tumakbo ko, either patay ako o nakakulong ako. Yun yung sinagot niya sa akin. Eh, alam mo naman yung lola mo, medyo aktivista yung lola mo, di ba? So, ang ginagawa niya ngayon, kapag may opinion siya, at least free siya. Free siya magbigay ng kahit na anong opinion. Gusto niya, ayaw niya, ganyan. No? Ganito yung dapat na gawin natin. Ganito yung ano. And ako po lahat ang pinariringgan niya doon. Ayun, so carry the torch, sabi yan. Pass the torch sa'yo, konsihala. Ayan, Siya pala yung ano. ikaw ang magdadala na yan. Ayan. Sa'yo ko ite-turn over. Ayan. Anyway, konsihala Kate, ayan. Bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong masabi sa ating mga kababayan na bakit ikaw, bakit kayo sa kababaihan na party lista ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Para po sa akin, panahon na po para ma-empower po natin yung mga kababaihan pagdating sa ekonomiya. Yung pagsasagawa po ng ekonomiya ay pinaka-importante po. Nagkakaroon po tayo ng problema pagdating sa, sabihin nila, mga babae, prostitution, ganito, ganyan. Kung ano-ano pa po, sir. Meron pa nga ngayon yung online eh. Meron, ang tawag dyan? Yung binibenta mo yung sarili mo online, di ba? Meron ba ganyan? Human trafficking, Ayan, online. human trafficking. Wala pa po tayong batas patungkol po dyan, ano? Kailangan natin ayusin yung batas po natin patungkol po dyan. So, ano po bang pinagmulan ng mga yon? Kulang po tayo ng pinansyal. Poverty, kahirapan. Kahirapan po. So, gusto ko pong i-empower ang mga babae sa pagdating sa pagsasagawa ng ekonomiya. Kaya po kanina binabanggit ko po sa inyo, binanggit niyo po pala sa akin, yung microfinance, yung matatag na kabuhayan. Yeah, Gagawin ko po kasing batas yun eh. Microfinance law for women. Opo. Na kung saan makakautang yung mga babae. Kasi para maging isang Pilipino ka, napakahirap po maghanap buhay. Totoo po Kailangan yan. na mag-apply ka sa bangko, may collateral ka, may ganito ka. Daming ganyan. requirements, ano? Ang dami pong requirements. Sabi nga po sa akin ng mga babae na kausap ko kahapon, Kong, pwede po ba, or konsihala, dalawa tawag nila sa akin, minsan konsi, pwede po bang isang layong asawa? Sabi ko, Grabe naman yun. hindi po. Ibabalik po ng bangko yung asawa po ninyo. Sabi ko gano'n. So anyway po, panahon na po kasi walang collateral ito eh. Yung ipopropose ko eh. Okay? Long-term solution po yung sinasabi ko. I have nothing against ayuda. Because yung ayuda naman ay nakakatulong naman po sa atin. Diba? Kaya lang po, minsan 5 araw lang po yan sa palengke. Minsan 3 araw lang yan sa palengke sa taas ng bilihin po ngayon. So ito po, pag nagkaroon po sila ng sariling hanap buhay nila, at walang halong politika, ibig sabihin, hindi siya dadaan sa kababaihan party list. Okay? Ang application nito ay online, DSWD, DTI, ganyan. Ngayon ko nga lang dinagdag yung DTI eh. So, DSWD lang nung una. Sabi ko, teka lang, baka hindi kayanin. Dapat kasama yata yung DTI. Tapos ang magre-regulate ay Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pag nagkaroon tayo ng microfinance law for women, makakapag-produce tayo ng madaming produkto. Katulad ng India ngayon, progressive country eh. Pag tinignan mo, nag-aral po ako sa Amerika, tinanong ko yung mga kaklase ko mga Bombay. Sabi ko, bakit ang ganda ng in English? Sabi ko, what did you do in your country? Kasi pag pinicture mo yung India, mahirap na bansa po yan eh. Yes. Pero ngayon, bakit progresibo sila? Bakit sila may pera? In-empower po nila yung mga babae. Binigyan nila ng puhunan sa negosyo, yung mga babae. So gusto ko rin po mangyari yun sa bansa natin. Lalo na po yung mga magsasaka natin ng mga babae. Na nagsasaka sila na hindi sa kanila yung mga lupa. Yes. Ngayon mayroon na po silang pagkakataon na mabili yung lupa. Di ba po? Pagka naaprubahan yung loan nila. Ngayon po, ang proposal ko po is, proposal lang naman po to. 250,000 pababa, walang collateral. 250,000 pataas, may collateral. Siyempre, malulugi naman yung gobyerno natin. Mababa, di ba? Tapos mababang interest po. Kaysa po, mangutang po tayo kung saan-saan na napakataas po ng interest. Baka hindi po natin mabawi ang ating kapital. So, hindi po ito po nalilimitahan sa 15,000 pesos kasi pwede siyang dagdag puhunan eh. So, panahon na po para magsagawa ng ekonomiya ang mga kababaihan. Gusto ko po maging financial independent ang mga babae. Ayan. At pasisimulan ni Senator Nikki Cosseteng ang pagpapautang.
Bakit siya? Si Kong daw lakay eh. Pero sanay na po ako doon. Kahit na po yung mga MC, ang tawag sa akin ni Kiko Seteng. Opo, totoo Oo po nga, yun. nagkakawig niya ni Senator Nikki. Ayan. Hi, May Senator ID Nikki. na ako nun, sir, ha? Kaya lang Ganun nakalagay ba? sa ID ko Kiko Seteng, di Ayan, ba? oo. So, minsan magbibigay ako sa SMID, di ba? Tapos credit card, di ba? Opo. Pagbalik ng credit card sa'yo, Ma'am Nikki, ito na po yung credit card niyo. Hindi titingin naman ako sa credit card. Sabihin ko, mas mabait ako kaysa doon. Appear, di ba? Hindi, konti lang. Mas mabait si Ma'am. Mabait Okay. naman si Ma'am. Okay, Konti lang. okay, ito magbiyanan na to. Cool to ah. Ayan. Basta Anyway. sir, yung akin po, panahon na po para maging financial independent ang mga babae. Tulungan po natin ang kababaihan party list para po sa ating nanay, sa ating mga kapatid na babae, at sa mga kalalakihan po na nakikinig sa akin ngayon. Alam ko po, iboboto ninyo ang kababaihan party list dahil nirerespeto ninyo ang mga kababaihan, ginagalang ninyo ang mga kababaihan, at higit sa lahat, mahal nyo po Minamahal. ang Yeah. mga kababaihan. Konsihala Kate Galang Coseteng, ayan, first nominee ng kababaihan party list. Number At number 128. 128 sa 128 Balota. sa Balota. Ayan, maraming salamat, maganda umaga, and good luck, Konsihala Kate Galang Coseteng ng Quezon City. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.